Patuloy po tayo sa ating series on faith that moves mountains. And of course, napaka-importante po na tayo po ay magbigay ng sapat na atensyon dahil tayo po ang may kinabang dito kapag tayo po ay natuto sa salita ng Diyos. So, pagpapatuloy po natin ang ating series and let's talk about yung mga nakaraang linggo na pag-usapan natin. For the past two Sundays, we talked about what is faith, ano nga ba ang pananampalataya, and exploring ano ba yung pundasyon ng pananampalataya. Pinag-usapan natin last week, faith over fear. So instead na natakot tayo, hayaan natin ang pananampalataya natin sa Panginoon ang magbigay ng kapangyarihan, lalo na sa mga panahon po na medyo alanganin sa ekonomiya, sa personal na buhay, sa iba't iba pang mga bagay-bagay. So ngayong araw po, pag-uusapan natin, paano mo papalaguin ang pananampalataya mo? So you grow your faith at ang bibigay po namin sa inyong sa araw na ito ay mga practical na kapamaraanan kung paano po tayo lalago ayon sa kalooban ng Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin at magpasakop sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang Diyos, kayo po Panginoon ang mangusap sa bawat isa. Kayo po ang magdala ng karunungan sa amin. Sapat na atensyon para hindi lamang namin maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita kung hindi maipamuhay po namin siya. At pag naipamuhay po namin, Panginoon, ang iyong mga salita, kami, Lord God, ang makikinabang nito. Dahil kami po, Panginoon, ay makakaranas ng karunungan mula sa kalangitan at magiging makapangyarihan po to sa aming buhay. Kapag ito po ang pinaniwalaan namin at sinantabi namin, Panginoon, ang itinuro sa amin ng mundo, tinuro sa amin, Panginoon, ng mga tao na naging influential sa aming buhay, dahil ang karunungan mo, Panginoon, ang pinaka-supreme of all wisdom, alam po namin, Panginoon, may iwas po kami sa mga maling desisyon. May iwas po kami, Panginoon, sa mga maling mga tao na pagkakatiwalaan namin. At kami po, Panginoon, ay papatungo sa katotohanan mo at tuturuan mo kami na maging malapit sa mga taong totoo sa aming buhay. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, pagpalain niyo po kami, Panginoon, hindi lamang ng atensyon, kung hindi ng puso na nagpapasakop, nagsusumamo sa iyo, puso, Panginoon, na humihiling, baguhin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng makapangyarihan, Panginoon, na karanasan sa oras na ito. Kung meron po kaming nararamdaman, Lord God, na agam-agam o takot, kayo po, Panginoon, ang magsantabi ng mga bagay na yan. Hindi po mawawala ang problema, ngunit ikaw, kapag kasama ka namin, meron kami matatagpo ang solusyon at sa kalagitnaan, Panginoon, ng lakbay na ito, matututunan po namin, Panginoon, na magtiwala sa iyo at lalong lumalim sa pananampalataya sa iyo. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So pag-usapan po natin panandalian bago po tayo dumako doon sa ating 2 points for today. Let's talk about First Peter chapter 3 verse 18 from the Amplified Version. So ang pinakamaganda po na to, if you can stand up with me and let's discuss this beautiful and wonderful verse. Sabi po dyan, but you ought always to be increasing in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Yan po ang sabi ni Apostle Peter sa kanyang sulat sa mga Jewish Christians during that time. Kung titignan po kasi natin ang mga panahon na ito, marami po kasi mga kumukuha ng atensyon ng mga Kristiyano dahil mga bago po silang convert at syempre sariwang-sariwa po ang katuroan ng Panginoong Hesukristo na nagbigay ng pagbabago kung paano nga ba tignan ang pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Dahil nung po ang Judaism is considered a religion. Parang ngayon po pag sinabing born again Christian ka, religion siya, di po ba? Kasi kinahon po siya sa isang technical na definition para maging madali sa regulation ng ating mga bansa o sa ating globe na mailagay natin ang ating pananampalataya as form of a religion. Pero ang sinasabi po ni Peter dyan, ni Apostle Peter, hindi po relihiyon ang pagiging born again Christian. Hindi po. Ang sinasabi po dyan, ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, yun ang born again Christianity. So, pag tinignan po natin ngayon ang ating mga sarili, kanino ba tayo malapit? Kanino ba tayo
pumupunta sino ba pinupuntahan natin kapag may problema tayo? Sino bang unang kinakausap natin? Kasi kung ganun po ang ating basihan ng ating pagkakatiwalaan, makikita po natin sino nga ba talaga ang tinatangi natin sa ating buhay. Ang sabi po ni Apostle Peter diyan, magtiwala tayo sa Panginoon. Ang sabi diyan, dapat pong madagdagan ang grasya at ang karunungan tungkol kay Kristo. Bakit po? Kasi kapag tayo po, kailangan po natin ng pananampalataya, kailangan po natin ng kasiguraduhan. Kadalasan po ang angkla natin ay tao. Kung hindi naman po tao, institusyon. Kung hindi man po institusyon, ang angkla po ng pananampalataya natin ay yung ating belief system. Ano ba yung mga solusyon na maaring igawad natin sa isang partikular na circumstance sa ating buhay. So sinasabi po ni Peter dito, kapag tayo po ay lumalim, lumawak sa pagkakakilala natin kay Jesus, sa pamamagitan po ng grasya niya, yan po yung sinasabi ni Peter by His grace. Kahit ano pong academic na pag-aaral, pagsusuri natin sa salita ng Diyos, hindi po talaga magiging makabuluhan yon. Kasi ang hinahabol po ng Panginoon para sa atin, para maging totoo ang ating pananampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng relasyon. Sa pamamagitan ng grasya niya, makikilala po natin siya. Dahil ang kapakinabangan po nito kapag ang angkla natin ang Panginoon, hindi po tayo matitinag. Dahil sa po ang Panginoon po ang magiging kaagapay natin. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo magkakamali dahil tayo po ay umaasa sa Panginoon at lumalalim yung relasyon natin sa Kanya. So balikan po natin panandalian, sino nga ba ang tinatangi mong tao? Kasi kung tayo po ay tumatakbo sa tao para magkaroon ng kagaangan ng loob, kung meron po tayong pinagdadaan ng mahirap, o di kaya tayo ay nagse-celebrate ng isang success at tao na naman ang angkla natin, makikita po natin kung sino tayo. Pag tinignan po natin, anong pagkatao meron yung taong angkla natin. Most likely po, kapag yan ang pinupuntahan natin sa ating tagumpay o sa ating mga failures, then yung taong yan, malamang meron pong katangian yan, nakatangian din po natin dahil sa ating interaction sa kanya. Isipin nyo na lang po ito. Kung sa araw-araw po ng buhay natin, lumalalim tayo sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon sa pagkakakilala sa Kanya, sigurado pong hindi tayo matitinag. Tulad po ng early church. Yung early church po kasi, ng panahon po nila Peter, they were under deep persecution. Kapag sila po ay nagtitipon-tipon, meron pong maaring pagkakataon, there are chances na kapag sila ay nahuli sa isang tahanan ng isang host, for instance, pwede po silang makulong. Pwede po silang matorture. Pwede po silang mapagtripan ng mga Roman soldiers or centurions during that time. So there is a threat to their faith. There is a threat to their belief system. Tayo po kasi ngayon, parang minsan, o kadalasan, hindi nagre-resonate sa atin itong katuroan na ito kasi wala namang threat sa ating faith. Masyado po tayong complacent, yung kumpiyansa natin nasa sistema kasi walang persecution, walang trials, walang testings, walang paghihirap. Ang paghihirap po kadalasan na dinadala natin sa ating sarili ay dahil sa kasalanang ginagawa natin. Kapag hindi ka nagtiwala sa Panginoon, syempre matataranta ka, magkakaroon ka ng agam-agam. Kaya nga po, ang pananampalataya ay nakaangkla sa relasyon natin sa Panginoon at kung gaano natin siya kakilala. Halimbawa po, kung kilala natin ang ating Panginoon na siya, okay, ang creator ng mundo, siya ang gumawa ng langit at lupa. Kung kilala natin ng Panginoon bilang creator, ibig sabihin po nito, meron po tayong kapangyarihan, may talino tayo, may gilas tayo, na magkaroon tayo ng kakayahan na mag-create din po. Hindi tayo mag-create ng tao, of course, but you know, pregnancy is a different thing. Or hindi ka mag-create, let's say, ng isang bagay na magiging counter sa ating Panginoon. When I say you create, you might create music. You might create a new curriculum kung ikaw ay teacher. You might create efficiencies. Dahil ang ating Panginoon ay creator at pag tayo po ay nag-latch doon sa pagiging creator niya, magiging creative din po tayo. We are able to see things from the supernatural perspective sa pananaw ng Panginoon kung paano magiging mas maigi ang buhay natin. Maigi. Hindi ibig sabihin nito walang problema. Maigi, hindi ibig sabihin nito magiging multi-millionaire ka. Maigi, hindi ibig sabihin nito
mawawala ang conflict sa bahay. Kasi meron pa rin pong mga ganong pagkakataon. Ngunit kapag ang Panginoon ang sentro ng ating buhay, then ang mangyayari po sa atin, meron tayong pananaw at pamumuhay na ang Diyos ang uunahin natin at lahat ng ating pagdadaanan ay haharapin natin. Gano'n po karami ang kilala niyo na mahilig tumakas sa problema? Gano'n po? Kayo po ba, tumatakas po ba kayo sa problema niyo imbis na harapin ninyo? Parang mga estudyante, may project, may deadline. Ang gagawin ng estudyante, idudulo niya. Kailangan mataranta muna siya, ma-stress siya, di ba? Mapraning siya bago niya gawin yung project na yun. Ang Panginoon po, hindi siya ganun pa nagturo siya ng karunungan sa atin. Tuturo niya sa iyo na maging handa in season and out of season. Tuturuan ka niya na maging matibay at tuturuan ka niyang maging ekselente sa lahat ng iyong gagawin. Kaya nga po sinasabi sa Book of Proverbs, ang isang taong makadiyos, siya ay maninilbihan sa mga hari at mga reyna. Hindi siya maninilbihan sa mga tao na hindi ganun ang antas sa syudad. In terms of leadership or in terms of influence, they will not be serving those who are in low ranks. Ganun po kasi parang si Joseph. He served initially as a slave sa household ni Potiphar. Tapos nakulong po siya and he became the right-hand man of the warden. After niyang nakulong siya na wala naman siyang kasalanan, and that made him more dependent kay Lord. Ang nangyari naman po sa kanya, naging governor siya, second in command in Egypt. And he was serving the governor. So if you are called to be an employee, then you will be an employee who will be serving yung may-ari perhaps ng kumpanya o yung mataas ang tawag dito, yung posisyon dun sa kumpanya. Because you are an excellent individual. At kung magkakaroon ka naman ng negosyo, syempre magbabayad ka ng buwis, magiging matapat ka sa gobyerno, magpapasakop ka sa regulation, hindi ka mandadaya, hindi ka maglalagay ng ng mga under the table na activities. You will be an honest, righteous business person. Then the Lord will uphold you. Kung ang pagiging negosyante natin ay kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Kasi doon tayo binigyan ng gilas ng Panginoon. Kaya nga po hindi lahat ng anak ng Diyos ay business person. So, ganun po siya. Kaya nga po, ang ganda po kapag tayo ay nagpapasakop sa Panginoon, nagiging maliwanag kasi nakikilala natin ang Panginoon, nagiging kawangis natin siya, natututunan natin paano siya mag-isip, paano siya magsalita, paano siya kumilos. At pag-uusapan po natin yan kung paano pa tayo lalalim sa ating pananampalataya. So, this is very, very powerful. Kaya, importante pong tanongin natin ang ating sarili bago po tayo delve deep doon sa dalawang points natin for today. So, number one po, the discipline of prayer and meditation. Napaka-importante. Araw-araw, yan ang unang gagawin natin. Pangalawa, engaging deeply with Scripture. Importante po ang salita ng Diyos. Ano ba ang binabasa mo? Ano ba ang pinapanood mo? Yun ang laman ng utak at puso mo. Kaya nga po, kapag tayo ay nagbabasa, nagme-meditate ng Scriptures, lumalalim po tayo sa pagkakaunawa natin ng mga bagay na makatwiran, makabuluhan at makapangyarihan. Tuloy po natin. So, una po, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang ginagawa ng araw-araw na panalangin para lumalim ang ating pananampalataya? Paano ba makakatulong ito? At ano ang nangyayari sa atin? Diba, alam mo sa sarili mo na hindi ka araw-araw na nanalangin. Ano nangyayari sa iyo ngayon? Napaka makapangyarihan po ang panalangin. Kung tayo po ay mahilig makipagkwentuhan sa mahal natin sa buhay o sa kapitbahay natin. O di kaya masaya tayo kapag may board meeting kung na-part tayo ng board because daan doon yung exchange ng mga taong matatalino na namumuno sa isang organization. And we actually exchange thoughts at nahahasa tayo. Kaya nga, as iron sharpens iron, so a man sharpens another man. Yun po yung nangyayari sa interaction natin. Imagine kung tayo po ay araw-araw nananalangin sa Panginoon. Ano po ang mangyayari sa atin? The Lord will sharpen us. Ang Panginoon ang magbibigay ng talino, ang Panginoon ang magbibigay ng wisdom, ang Panginoon
ang magbibigay ng kapangyarihan, magbibigay ng solusyon, magbibigay ng inspirasyon, magbibigay ng lakas, magbibigay ng tibay. Kaya nga po kapag ang angkla natin ay ang sistema ng mundo, hindi ito ang mga bagay na ibibigay nito. Hindi. Ang sistema ng mundo, kailangan may gawin ka para maibalik sa iyo. Sa Panginoon, hindi, bibigyan ka ng grasya. Ang grasya, ang ibig sabihin po nito, ay unmerited favor. Wala kang ginawa, ibinigay sa iyo ng Panginoon para maging makapangyarihan ng buhay mo. Uulitin ko po, hindi ibig sabihin nito mawawala ang problema, mawawala ang paghihirap, mawawala ang pagtatalo, ang hindi pagkakaunawaan sa ating mga karelasyon. Ngunit ang Panginoon po ang magbibigay ng lalong pagpapatibay sa mga relasyon na yun kasi magiging malaya po ang pag-uusap. Walang samaan ng loob. Pag-uusapan lang ang katotohanan. Wala tayong takot magsalita dahil nananampalataya tayo sa Panginoon dahil araw-araw nakikilala natin siya at nagiging kawangis natin siya. Isipin nyo na lang po kapag kayo ay, ito po yung kadalasan na na-experience ko sa mag-asawa, takot po silang mag-usap at pag-usapan ng katotohanan. Meron nga po akong kinounsel before na husband, hindi niya masuheto ang pagiging magastos ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay talagang sukdulan sa kagastusan. Bakit ganun yung tahanan? Kung ang Panginoon ang sentro ng tahanan na yon, una sa lahat, hindi magiging magastos yung asawa niya. Pangalawa, kung ang Panginoon ang sentro ng pamilyang yon, yung mag-asawang yon, magkakaroon yung lalaki ng tapang na suhetohin ng kanyang asawa na ihinto yung pagiging magastos dahil hindi siya tama, kasalanan siya. Dahil ginagastos mo yung pera na hindi appropriate doon sa pinaglalaanan ng pangangailangan. Kaya nga po maraming mag-asawa na lubog sa utang. Ngunit kung ang Panginoon po ang sentro, silang dalawang mag-asawa ay nananalangin. May iwasan nila ang pagiging bulagsak, hindi lamang sa kayamanan kundi sa oras din. At hindi sila matatakot pag-usapan yung mga sensitibong mga bagay bilang mag-asawa. Kasi marami po akong mga kausap na mga asawa, kahit mga Kristiyano, takot na takot mag-usap tungkol sa mga bagay na makabuluhan na dapat nilang pinag-uusapan para hindi biglang sasabog. Kasi nakakalungkot po eh. Ang dami ko na na-counsel ng mga mag-asawa. Bigla na lang sumasabog, nagwawala, tas ang daming nakakakita. Kasi biglang sumabog dun sa oras na yun at walang mga kontrol sa katawan, walang kontrol sa kanilang mga bibig. Ano yung sinusukan ng kanilang mga dila, mga bagay na masakit na tumatarak sa puso. At yung mga witnesses, lalo na yung mga anak nila o di kaya kapitbahay o kanilang in-law, pag nakita sila siyempre malalaglag yung panga. Bakit nagkaganon? Bakit sumabog? Eh kung ang mag-asawa nag-uusap, dahil ang sentro ng kanilang relasyon ay ang Panginoon. Dahil nananalangin po sila at nagbabasalisa ang salita ng Diyos. Di ang gagawin po nila katulad ng sinabi ng Panginoon. Magpatawaran bago matulog. Huwag dalhin sa tulog yung pag-aalitan. Mag-usap ng totoo. Sundin ang Diyos. Huwag magkasala. Huwag magsinungaling. Huwag magsikreto. Meron nga po ako mga kilala mag-asawa, sinasabi ng isa, ay hindi ko alam na sinusuportahan niya pala ang kanyang magulang. O di kaya yung mga OFW. Pag uwi nung OFW, magugulat na lang siya. 'Di ba? Akala niya tapos na yung tahanan niya, nakita niya hollow blocks lang pala ang nakalagay, wala pang kasilyas. Ang dami pong ganyan dahil hindi po sentro ang Panginoon. Kaya nga po, kapag ang Panginoon ang sentro ng ating buhay, napaka-practical. Walang manggaganan siya, walang manlalamang doon sa relasyon. Yan po yung ang gusto ng Panginoon sa tahanan. At meron po siyempre humility, yung mag-asawa o yung pamilya. Kaya nga po, importante ang prayers. So, tignan po natin ito. No? Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6. Basahin po natin, if you can stand up with me, that would be great. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God from the Amplified Version. So ano po ang magtatanggal ng takot, uncertainty, anxiety, worries, and concerns? Manalangin po tayo. Manalangin po tayo.
Manalangin po. Alam niyo po ba pa nag-aalala kayo? Nagme-meditate na kayo noon, paulit-ulit, di ba? I read somewhere, ang ganda po ng term na ginamit niya, pero hindi ko maalala yung term, so ipaparaphrase ko na lang po. Marami po sa atin nag-aalala sa bagay ngayon na hindi pa nangyayari. So nag-aalala ka sa isang bagay na hindi pa nangyayari na parang nangyayari na siya. Marami pong mga taong ganyan. Hindi pa nauubos ang kaban ng bigas. Parang nabubuhay sila na ubos na yung bigas dun sa kaban. At nawawala po yung joy. Kapag tayo ay nag-aalala, pag natataranta ka, nawawala ang napakaraming bagay. Kaya nga po, hindi natin pwedeng pabayaan na maging ganun po tayo. Kaya nga po, kung titingnan natin yung sinasabi sa Philippians chapter 4, at medyo i-expand po natin ng konti, ang ganda po ng sinasabi uh, from the NLT version. Ang sabi po doon sa next verse, ang sabi niyan, then you will experience God's peace. So yung kapayapaan ng Panginoon kapag inuna natin siya at pinanalangin natin ang bagay na ito, yung kapayapaan that transcends all understanding, babantayan po ang ating puso na marupok kadalasan dahil pag ang emosyon ang nauna, nawawala ang pagiging logical or pagiging sane, nagiging nababaliw ang isang tao pag nauna yung puso niya. So guard your hearts and minds in Christ Jesus. Kanina naman po, balik na naman tayo kay Christ Jesus. Kaya nga po, again, ang pagiging born again Christian, it's about your relationship with God. Dahil kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, napakaganda po. Magtiwala ka sa Panginoon, hindi ka matataranta ngayon. Naalala ko po, meron isang, namatay na po siya na nanay. Empty nester na po siya. So, sabi niya, Pastor, nakakatakot. Pagtanda ko, ano mangyayari sa akin? Sabi ko, ano pong ibig sabihin, ano mangyayari sa inyo? Magiging mag-isa na lang po ako. Sabi niya sa akin gano'n, itong nanay na to sa kanyang buhay. Sabi ko, hindi po kayo nag-iisa. Si God po, ang sabi niya sa atin, He is Emmanuel. He is Jehovah Shammah. He will always be with us. Ay, hindi naman yung ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, mawawalan ako ng kasapi o kasama sa bahay. Sabi ko sa kanya, ginagaranti ko po sa inyo to, Nay. Kayo po ay maging parte ng isang church. Kung kayo po ay tinawag sa ating simbahan, sumapi po kayo sa simbahan natin. Magpadisipulo po kayo at magdisipulo kayo. Imposible pong mag-isa kayo. Sabi niya, paano nangyari yun? Sabi ko, pag kayo po ay nagpadisipulo, tutuluan po kayo ng inyong discipler kung paano mag-disciple. At kayo po ay magkakaroon ng spiritual children. At kung tama po ang pagpapalaki natin sa ating spiritual children, lalo na ang ating discipler ay ating sinusunod ayon sa kanyang pag-uutos sa salita ng Diyos, sa kanyang katuroan, na lalong lumapit tayo sa Panginoon, manganganak po tayo ng spiritual children at hindi po tayo kahit kailan mag-iisa. Kahit po tayo ay wala ng asawa, o let's say, wag naman sana mangyari, sabi ko sa kanya ganun, let's say yung inyong mga anak iniwang kayo because God has given us a family. Kaya nga po yung early church, anong ginawa nila? They actually brought in the widows and the orphans. So yung mga widows po ng mga panahon na yun, ang may responsibilidad po kasi doon, yung asawa ng kapatid, yung husband. So yung husband, may kapatid siya, tapos namatay yung husband, yung widow, yung ano, no, yung wife before, may responsibility dapat yung kanyang kapatid na ano, no, yung kapatid ng asawa niya na kunin siya or yung kanyang mga anak. Ngunit may mga tao po talagang hindi po talaga sila inalagaan. So, anong ginawa po ng early church? Sinuportahan po ang mga widows na to, yung talagang qualified widows. And they became part of the church. And they are never alone. Ang problema lang po, itong nanay na to ay naging pasaway. So, siya po ay kinuha ng Panginoon. Siya po ay nagkaroon ng karamdaman. Kaya hindi po siya nakinig. Kung nakinig po siya, hindi ko naman sinasabi na hindi siya nagkasakit. Kung nakinig po siya, malaki po ang probability na nag-enjoy siya ng buhay niya by surrendering to God and ministering to people, by having spiritual children bago po siya namatay. Because yun po yung balak ng Panginoon sa buhay natin eh. Magkaroon ng kagalakan to enjoy life. Gaano po karami ang kilala nyo na nag enjoy sa buhay? Na nakaangkla sa tao? Gaano po? Kayo po ba ay masaya sa oras na ito? Sa buhay ninyo?
Kayo po ba yung mas? Hindi ko po alam. I'm just asking you right now. Kung tayo po ay anxious, nawawala yung kagalakan. Kung tayo po ay worried, nawawala po yung ating confidence. At kung tayo po ay natataranta at nawawala ng kapayapaan, marami po tayong gagawin na sablay. Marami po talaga. Dahil wala kang kakontentuhan, wala kang pinagkakatiwalaan, walang anchor ang iyong buhay. Kaya nga po sabi ng Panginoon, do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and petition, present your request to God. And the peace, yung sumunod yung verse 7, and the peace that transcends all understanding will guard your hearts, our hearts, in Christ Jesus our Lord. Ang puso po pag nabantayan ng Panginoon yan, ang tibay ng puso, hindi nayayanig ang puso. Hindi natatakot ang puso na nakaangkla sa Panginoon. Dahil binabantayan ng Panginoon yung puso natin. Alam niyo po ba, yung pagbabantay ng Panginoon, grabe po siya. Dahil ang protection niya na ginawa, parang fortress yan. In other words, hindi ka madideceive ng iyong heart. Hindi. Hindi. Naalala ko po tuloy, may lumapit sa akin isang magulang, sinasabi niya sa akin, ito ang laki ng problema ng anak ko. Kanya, ano pong problema ng inyong anak? Sabi niya, ang laki ng utang ng anak ko at bala kong tulungan, bayaran yung utang ng anak ko. Sabi ko sa kanya, okay, yun po ba ang gusto ng Panginoon? Sabi niya, yun ang tingin kong dapat kong gawin. Sabi ko, salagsikin niyo po ang salita ng Diyos. Sabi ko, ang Panginoon po, didisiplinahin ang mga anak niyang mahal niya. God will discipline those who He loves. Sabi ko, kapag sinalun niyo po yung problema ng anak ninyo, tingin niyo po ba, tinuturoan niyo ng disiplina yung anak ninyo? So umalis po siya na bigo dahil akala niya ang sasabihin ko yung desisyon niya sa utak yung tulungan yung kanyang anak. So anong ginawa niya? Tinulungan niya yung anak niya ulit. Umulit na naman. At iba't iba pong kapalpakan ng pinasok ng kanyang anak kasi hindi niya po binigyan o ginawaran ng disiplina. Ang isang magulang na hindi nagdidisiplina ng kanyang anak, hindi niya mahal talaga yung anak niya. Kasi paano niya matuturuan yung kanyang anak na magkaroon ng disiplina sa buhay at maging maayos? Ang mga taong marunong magmahal ayon sa kalooban ng Panginoon, ito yung mga tao na binabantayan ng Panginoon ang kanilang puso. Ang awa ay dapat igawad sa tamang pagkakataon. Ang disiplina ay dapat igawad sa tamang pagkakataon. Kaya nga po sabi ni King Solomon, there is a time for everything. May time po talaga ang lahat. So kung tayo po ay mga magulang, makinig po kayo ngayon. Kung hindi yung dinidisiplina ang inyong anak, hindi yung tinutuluan manalangin, mag-meditate sa Panginoon, malaki po ang probability na maaring maging pasawayan pag lumaki, lalo na kung bata pa sila ngayon dahil hindi po natin sila binigyan ng pundasyon na maging matapat sa Panginoon. Kaya nga po nakakakilabot. Ngunit kung yung anak ninyo meron siyang kusang palo at ang nangyari po sa kanya, siya po ay tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, kahit hindi mo turuan yan, kapag yan ay naging malapit sa Panginoon, malamang malalagpasan pa niya ang pananampalatayang meron ka bilang magulang niya. Kahit nauna ka pa sa pagiging Kristiyano. Grabe. Grabe po talaga ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy natin. And this is very important. So, engaging deeply in scriptures. Remember, kung anong pinapanood natin, anong pinapakinggan natin, yan po yung ina-absorb natin. Huwag po natin kakalimutan yan. Anong binabasa natin. Yan po ang pagpapakain sa ating utak, pagpapakain sa ating puso. Yung mga ideologies, yung mga entertainment, yung mga thoughts, yung pattern ng mundo. Kaya nga po, ang tanong dyan, paano ba makakatulong ang pagbabasa ng Biblia para tumibay ang ating pananampalataya sa Panginoon at mabago ang ating buhay? Paano nga po ba? Ang laki pong tulong ng Biblia. Ang laki. Sobrang laki ng tulong ng Biblia. Ang daming tinuturo ang Biblia na praktikal. Kaya nga po, pag tayo ay nagbasa, yan ang kinakain natin, yan ang kinukonsume ng ating mind, kinukonsume ng ating heart, yan po yung mga ipapamuhay natin. Dahil sinusunod natin yung salita ng Diyos. Tulad po ng pagkapatawad. Baka meron pong nanonood ngayon ng mensaheng ito, hindi ka pa rin nagpapatawad hanggang ngayon ay nawawala ang ligaya sa iyo kapag hindi ka nagpatawad. Kahit sila pa talaga yung may kasalanan, that person or people have offended you. And if you forgive them, mawawala yung bigat sa dibdib mo.
magiging malaya ka and it's counterintuitive kung titignan natin countercultural. Ano pa nga ba po ba ang sinasabi ng Biblia? Makinig tayo sa mga tao na matapat na nagbibigay ng payo. Mas maraming payo mula sa mga tao matapat, mas magiging maingat ang ating pagdidesisyon. Eh kadalasan po anong ginagawa natin? Nagdidesisyon tayo bago tayo humingi ng payo. Tapos ang gusto natin marinig, yung decision natin doon sa taong hininga natin ng payo. At pag taliwas doon sa kagustuhan natin, yung payo na natanggap natin, nagagalit pa tayo. Dahil hindi po tayo nagbasa ng Biblia. Hindi po tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga po pag alam natin, di ba meron tayong nakasanayang ginagawa araw-araw o katuruan na hinakap at nakita natin sa Biblia na mali siya, kailangan po natin ituwid yung pagkakamali na yun. Kasi binibigyan tayo ng pagkakataon na gawin ang bagay na tama. Tulad po ng pag-aalaga sa katawan. Ang sabi ng Panginoon, your body is the temple of the Holy Spirit. So, ibig sabihin po nito, kung ang ating katawang lupa ay templo ng banal na espiritu na deposito ng Panginoon na tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, sino pa may kinabang? Kapag tama ang kinakain natin, wala kang diabetes, wala kang cancer, sino may kinabang? Hindi naputol yung tuhod mo dahil nagkaroon ka ng diabetes at kailangan i-amputate siya. Sino nakinabang? Ikaw. Di po ba? At kung tratuhin natin na iingatan natin ang ating katawan, may mga kilala nga po ako na may kotse. Mas mahal pa nila yung kotse. Yung kotse, change oil every 3 months pinupunasan, nililinis, ganyan-ganyan, ginagastusan. Tapos makikita niyo yung katawan nila, mga unhealthy yung habits nila. Kasi mas mahal nila yan sa kanila kasi sa sarili nila. Pag natutunan po natin na mahalin ang ating katawan, iingatan natin ito. At malaki ang probability na hindi tayo mamamatay sa karamdaman. Mamamatay tayo sa old age. Sabi po ng Biblia na napakaganda kapag naunawaan natin, mahalin natin ang ating sarili para yung pagmamahal natin sa ating sarili, ganun yung pagmamahal natin sa kapwa natin. So, imagine niyo, mahal mo ang sarili mo, meron kang spiritual discipline. Mahal mo yung ibang tao, you would want them to be spiritually disciplined as well. Para hindi sila maliligaw, hindi sila mag-aalala, at hindi sila matataranta. Dahil kung may spiritual discipline sila, they will meditate on the book of the law day and night. Katulad po ng inutos ng Panginoon kay Joshua. Sa basahin po natin, if you can stand up where you are, that would be great if it's appropriate. Sabi po rito, this book of the law shall not depart from your mouth. Ang galing po kasi nito During this time, hindi pa nadidiscover ng mga educational psychologist na kapag minimimic mo o nire-repeat mo verbally yung mga sinasabi mo, mas naaalala mo siya at mas nagiging totoo siya sa'yo. Sige nga pa, when you verbalize certain things, mas nagsisink in yun sa iyong learning capability kaya hindi mo siya nakakalimutan. But you shall meditate in it day and night. Tuwing kailan daw? Umaga at gabi. Ibig sabihin nito, if you're going to look at it from the practical perspective, when you start your day and when you end your day, so that you may be careful to observe all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have success. And the success that God is talking about here is holistic success. Yes. So napaka-practical po ng scripture. Bakit ka natataranta ngayon? Bakit ka nag-aalala sa kinabukasan ngayon? Bakit ka ngayon hinihingal? Bakit ka hinihika? Bakit hindi mo mapigilan yung pagkain mo sa mga matatamis na mga bagay? At bakit nagagalit ka kapag hindi mo nakuha ang iyong gusto? Because we do not meditate on the book of the law. Kaya nga po maraming mga Kristiyano, kinukumplika nila yung buhay. Pag tayo po ay nagbasa ng salita ng Diyos, pinagnilay-nilayan natin yung practical experience na maaring meron tayo sa Kanya, ano po mangyayari sa atin? Unbelievable grace. Ha! Kalmado po ng buhay kahit may problema. Because we are able to follow and obey scriptures. Anong pangako ng Panginoon? You will be prosperous. Sa ibang versions, you will have good success. And that's the guaranteed promise of God because God is a promise keeper. Kaya nga po napaka-practical sundin ang salita ng Diyos. Sino po ba ang sinusunod natin? Sino po ba ang sinusunod nyo? Sino po ba ang boses na pinapakinggan nyo?
Sino po ba ang iniidolo natin na ang tingin natin mas higit pa ang sinasabi ng taong yun kasi sa sinasabi ng Panginoon sa salita ng Diyos? Subukan niyo po basahin ang salita ng Diyos para lumapit ang relasyon natin sa Panginoon at tignan po natin kung hindi tayo magbabago. Natawa nga po ako sa isang kausap ko eh. Ang kondisyon niya para siya ay magbago, kailangan magbago muna yung mga tao sa kapaligiran niya. Napakayabang po ng ganong klaseng individual. Ang sinasabi ng Panginoon, pag tayo ay nabago sa pamamagitan ng grasya niya, kahit hindi nagbago yung tao sa kapaligiran natin, makikita ng mga tao sa kapaligiran natin yung pagbabago natin at marahil ito ay maging inspirasyon sa kanila para sumunod sa Panginoon at sila ay magbago rin kasi hindi naman natin kayang baguhin ang kapwa natin. Kahit lumuha tayo ng bato, hindi sila magbabago. Ang magbibigay ng pagbabago sa kanila ay ang Panginoon. At kung makikita nila sa atin bilang ama, bilang kapatid, bilang empleyado, bilang estudyante, na tayo ay nakaangkla sa salita ng Diyos, marahil madala natin sila sa presensya ng Panginoon. At kung Kristiyano po yung mga yan, let's say, na sumusuway sa salita ng Diyos, we can bring them towards a revival of their relationship kay God. Kaya nga po, ang sarap magbasa ng salita ng Diyos. Hindi siya hassle. Ang sarap pag nilay-nilayan ang salita ng Diyos. Kasi hindi ka malulungkot. Hindi ka madidepress. Hindi ka magsisisi or you would not feel guilty. When I say hindi ka magsisisi, ang ibig ko pong sabihin, alam mo na nagkamali ka, kailangan mo na ituwid, huwag mo nang balikan, tapos nagsisisi ka pa. Binigyan ka na nga ng moving forward na solution ng Panginoon. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Pikit po natin ang ating mga mata. Hayaan po natin ang presensya ng Panginoon ang pumasa atin sa oras na ito. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Sobrang buti po niya. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa oras na ito. Manalangin po tayo, kilalanin po natin siya. At tumahimik din po tayo sa kanyang presensya. Handa tayong makinig. Hayaan po natin ang ating Panginoon ang kumausap sa atin. At mamaya, sabay-sabay tayo mananalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig. Nais mo kaming maging malapit sa iyo. Dahil alam niyo po, Panginoon, kung ano mangyayari sa amin kapag kami po ay nagpasakop sa iyong pagiging hari ng aming buhay. Alam po namin, Panginoon, na ito ayon sa iyong salita, ayon sa Biblia, magbibigay po ng pagbabagong buhay sa amin. Para pa kami po, Panginoon, ay maging magaang kasama. Maging inspirasyon na lalong lumapit sa iyo. Na hindi namin maiisip o entertainin yung mga agam-agam sa aming kapaligiran. Kasi ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos ng hustisya. At kung meron man, Panginoon, na minasama kami, ikaw ang aming tagapaghiganti. Ikaw ang Diyos ng kagalakan, Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos ng karunungan. Ikaw ang Diyos ng katalinuhan. Ikaw ang Diyos ng tamang direksyon. Hindi po kami magkakamali. At kung kami man ay masaktan, kami po ay madaling makakaranas ng paghihilom ng aming karamdaman. Because you are a God who heals us, a God who delivers us. At kapag kailangan po namin ang pag-iingat mo, and when we need rescuing, you will rescue us. Kapag kami po, Panginoon, na inatake ng problema kaliwat kanan, you are the stronghold and protector of our lives. Sobra kang magmahal. Even now, you are our intercessor. Ipinapanalangin niyo po kami. Kaming mga anak ninyo, kaming tumanggap sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya po, turuan niyo po kami
na makinig ka namin at makilala ka namin. Bigyan niyo po kami ng grasya na lalo kaming lumalim sa aming relasyon sa iyo. Dahil ito po, Panginoon, ay magbibigay ng pagbabago sa aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, magandang araw po muli sa ating lahat at I hope that you start your journey sa ating pagiging malalim sa relasyon sa ating Panginoon. At sigurado po ako kapag ito po ang unang ginawa natin sa araw-araw when we pray and meditate and we read the scriptures, lalalim at lalawak po ang ating pananampalataya. Tulad po ng pananampalataya na alam natin ang kagustuhan ng Panginoon, marami pong maligtas, makilala siya bilang Diyos at tagapagligtas, at sila po ay magkaroon ng salvation. Kaya nga po, ini-encourage ko po kayo, maging partner po kayo ng aming grupo ng mga virtual evangelists by sharing the content that we have. And of course, if you are joining us in Zoom, please do stay for a while because we're going to have a very short fellowship. At sa mga kasama po natin sa social media platforms natin, kung kayo po ay nakatanggap kay Jesus bilang Diyos tagapagligtas sa programang ito, please do leave a comment. We will touch base with you at kayo ay more than welcome to be part of our church salvation in the name of Jesus. Dahil nga sa ating technology, it doesn't matter where you are sa mundong ito, what matters is we can be one family in God. So God bless you and keep you until next week. May He make His face shine upon you. Goodbye for now.